Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jim from my Sagada channel, a faith healer, also Matara reader. So ngayong gabing to, tingnan natin na nagsasabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is a monthly gabay for the month of September 2023 for the sign of Pisces. So, Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating makikilap for today's video? Ano kayang kaganapan sa buhay mo ang ating masasaga for this moment? This reading sa general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please click nyo na po subscribe button dyan sa baba for all bell para updated kayo sa mga videos na i-upload natin every time in every moment. So guys, kumapit-kapit ka dahil ito na ang mensahe sa iyo ng ating mga gabay. So ito na nga. Angel Spirit, please give me an information for the sign of Pisces. Angel Spirit, there's an Empress card. May mga bagay dito na parang sinasabi sa'yo dito mo, bubuhayin yung katawan lupa mo. No? May panibagong eksena at panibagong simula with a river. Oh, amazing. Charis, get my information, Angel Spirit. Okay, there's an magician. There's a manifestation. There's an okay, talagang ipinagkakaloob ni God daw na meron daw ditong isisilang na panibagong eksena. So ibig sabihin it's either opportunities or it's either trabaho, negosyo, no? Kumbaga magkakaroon daw ng pagbubukas ng panibagong chapter. Oh, amazing. Let's see. And there's the hangman. There's a delays or new perspective. Okay. Baguhin daw yung perspective dito, yung pananaw nyo, ha? Yun na nagbibigay, tawag dito, pagpapabagal, no? Ng inyong paggalaw, yung perspective nyo. And the word card represent a trouble, information, and of course, a success, no, an achievement, mga parating na pagbabago, baguhin mo muna ang sistema o ang pananaw o mindset mo. And of course, there's a high thesis, there's an unexpected moment, or there's a hidden agenda. May mga bagay na parang sinasabi sa'yo dito na there's a mystery. And of course, sinasabi dito, good news. Wow! There's an unexpected good news. May balita na hindi mo inaasahan. So, what is the Empress card? Empress card represent a Six of Wands. There's victory and success, no? Magkakaroon ka ng pasabog at bulabog ngayong buwan na to. Kumbaga, bibigyan ka ng kasiguradohang magtatagumpay ka in the near future. Itong bagong sisimulan mo at panibagong chapter na yan ang magpapabago ng kinabukasan mo. And of course, there's a Eight of Cups. Sinasabi dito, letting go. Move on, team. Kailangan mo nang kumawala sa mga negatibo. Sinasabi sa'yo dito ng ating mga gabay na kailangan mo na isurrender sa kanya lahat. May mga plano tayo na hindi na isakatuparan, that because of God will, no? Hindi yan ipagkakaloob ni God kung hindi talaga yan para sa'yo. And that card represent, tapos na ang delays, tapos na yung mga pause, no? May mga bagay dito na sinasabi na spiritual transformation and new beginning is coming your way, no? Mga panibagong simula at panibagong pasabog. What is the word card? There's an Ace of Wands. Wow, there's a breakthrough 3. No, there's a clarity. So, ibig sabihin, you are being on the spotlight, no? Kumbaga, pagtitinginan ka ng buong mundo. Or pagtitinginan ka ng mga tao sa paligid mo. Or maraming tao na iinggit sa'yo. Pero, team, kumbaga, sinasabi sa'yo dito na magbibigay ito ng success sa'yo. Na clear thinking, breakthrough ability to concentrate, no? Kung kailangan talagang kung ano ba talaga yung ginagawa mo, kailangan nakatuto ka lang dyan, no? Para may isa kataparan mo. Or some of you, there's a trouble. Kumbaga may gala, no? May rampa. What is the High Priestess? The High Priestess represent a Ten of Wands. Ten of Wands, matatapos na yung obligations o matatapos na yung burden. Ibig sabihin dito, there's a hidden agenda. May marami ka nakatagong eksena or marami ka nakatago na na responsibilidad. Pero sinasabi sa'yo, ililip up ka. Tatapusin yan at kumbaga
there's a turning event or turning point of events na babaguhin ka ng eksena. And of course, there's a Two of Cups. There's a partnership na magdadala sa'yo ng balita. What is the Empress card and the Six of Wands? Okay, there's an Hermit card. May mga bagay na maglilinaw sa'yo. May mga bagay na parang, para magsisingin sa'yo na, kaya pala ganito. Kumbaga, magkakaroon ng pagtagpi-tagpi ng mga eksena. No? Kumbaga, may kwento dito na bila mo may isip na, kaya pala ganito, may ganyan, gano'n. Kumbaga, nakikita mo yung mga possibilities. No? What is the Magician and the Eight of Cups? There's a Chariot card. Parating na ang success. Parating na ang pagbabago. Kailangan mong kumilos gumalaw, taking actions. No? Kumbaga, syempre nga naman, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganun talaga, ha? Kumbaga, ipagkakaloob sa'yo ni God ang success. May blessing, pero nasa sa'yo ang paggalaw kung paano mo makukuha yung blessing na yon, no? May swerte, totoo ang swerte, yes, oo. Pero nasa sa'yo pa rin yan kung paano mo may isa sa katuparan yung swerte na yan. What is the Hangman and the Death card? And of course, sinasabi na Four of Pentacles. Protect your power, protect your energy. Sinasabi sa dito na kailangan mo proteksyonan yung growths mo. Even your finances, no? Sinasabi sa dito na nagkakaroon man ng delays or nagkakaroon man ng pause o nagkakaroon man ng problema or cancellation and everything. Sinasabi sa dito na kailangan mo nang baguhin ang sistema mo. Baguhin mo yung mindset mo. Baguhin mo yung mga ginagawa mo. Kasi yan ang kailangan mong gawin. I-let go. Lalo-lalo na yung bad habits, yung mga dati mong ginagawa na alam mong hindi naman nagsiserve sa'yo at the end of the time. Kumbaga pag, ito nga, di ba? Pumupunta ka sa isang tao, pumupunta ka sa isang situation para makapag-unwind, para makaalis ng problema. Pero at the end of the time, pag umuwi ka ng bahay, same pa rin yun. Ganun, nandun pa rin yung problema. Ano ba yung kailangan mong gawin? Being a person, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na kailangan maging matalino, no? Hindi ka man nakatapos ng gantong kurso. Sinasabi sa'yo dito, maging wais at listo. At sinasabi sa'yo dito, nasa sa'yo yan kung paano mo patatakbuhin ang buhay mo. Diba? Sinasabi niya, diba dyan? Yung iba dyan nakapagtapos ng ganito, iba dyan pero walang eksena. Diba? Kasi nga, wala silang strategy, no? Kumbaga, walang ka-diskarte. So, what you need to do, diba? To change your perspective. No? Yung mindset mo, baguhin mo. Kasi mali ang sistema mo. Ganun siya. Kaya nagkakaroon ng pause and delays. That because yung cycle ng eksena mo, paulit-ulit lang. No? Kailangan mo wake up. What is the word card of the Ace of Swords? There is a Queen of Swords. There is an information na ipapaalam sa'yo ng universe. Kumbaga, biglang magkakaroon ka ng visions, intuitions, na ipapasok sa'yo lahat ng mga bigger feature of yourself. Kumbaga, kailangan 10 years from now, 5 years from now, nasan ka na sa situation na yan. Diba, ganon? Kumbaga, i-motivate mo yung sarili mo. Paano ka mag-grow? Paano mo babaguhin ang sistema? Paano ka makakaalis sa sistema? Diba? Change your perspective. Change your mindset. No? What is the High Priestess of the Ten of Wands? Wala tayong kaaway dito. Nagpapaliwanag lang tayo, ha? Charis. And of course, there is an Ace of Pentacles. There is a new beginning and new opportunities. May bagong simula with the unexpected moment. Matatapos tong burden na to, matatapos tong lahat ng responsibilidad, matatapos ng problema mo, kung sisimulan mo ngayon ng panibagong simula, no? Panibagong buhay. Kung ngayon pa lang tatayo ka na sa sarili mong paa at magbabago ka ng panibagong eksena. No? There is a new opportunity and potential for abundance. May potential ka para maging mayaman. May potential ka para maging masaganang buhay. No? Kung nasa 20s and 30s ka, ngayon pa lang mag-isip-isip ka na. Mag-business ka, mag-ipon ka, para pagdating ng 10 years from now, within a 40 years old, ang pera na umaandar sa'yo, hindi na ikaw ang nagtatrabaho para sa pera. Let's see? Diba? May opportunity ka at kaya mo mag-manage, kaya mo makontrol ang situation hanggat maaga pa. So, what is the Page of Wands and the Two of Cups? Okay, there is a Five of Cups. Huwag mong sayangin yung opportunities. Huwag mong sayangin yung panahon na pagkakataon. There's a partnership, no? Kung mag-invest ka ngayon, gumawa ka ng paraan paano ka magkakaroon ng panibagong eksena. Enthusiasm, there's a good news coming in for you. No? Panibagong eksena, panibagong ideas, no? Oh, what is the total outcome? What is overall outcome? There's a Queen of Wands, confident and that offer, no? There is a creative expression that brings you a confident, and of course that brings you an opportunities and of course stability.
So, what is additional messages? Oh, there's a King of Wands. There's a vision. Patalasin ang kaisipan. No? Maging matalas at maging matalino sa bawat bagay. Sa pagdidesisyon, gamitin mo yung charms and charisma mo or yung knowledge mo. How to enhance your abilities, your skills. Additional messages. And there is a Knight of Wands. There's a movement. Or see, may mga pagbabago. Hindi man niyang gaanong kabilis. There's a slow and steady but surely. No? Slowly but surely. Babagal man, pero alam mo sa sarili mo, may progress ka, no? Ganun siya. So what is the love oracle card? Taray. There's a life purpose. What is the love oracle card? Okay, twin flame. Oh, there is a soulmate. Oh, kabog ha, may twin flame ka na, may soulmate ka pa. And there's a passion, love, chemistry, kumbaga mayroon tao talaga magpapatibok at magpapakilig sa'yo dito. Hindi lang ba siya basta pakilig, te. There's a partnership. Partnership that brings you promising an infinite relationship, ganun. Kumbaga may pasabog dito. What is about daw sa love life? Let's see. Ano yung pinaka-message mo for love life? Oh, wag mo daw masyadong pansinin, no? Wag ka masyadong mag-focus sa love life. Bagkus hayaan mong dumating siya ng kusa, no? Kumbaga yung routine mo, kumbaga sinasabi sa inyo, pagpatuloy mo lang. No? Have a patient. Hindi man siya dumarating ngayon, pero hayaan mo siyang mag-grow sa sariling eksena. Ibig sabihin, wag mong pilitin magka-love life. Wag mong pilitin na magka-jowa, wag mong pilitin na magka-partner. Hayaan mo yung sigad na yung gumawa ng way para makilala mo tong tao na to. There's a chemistry, there's a twin flame soulmate. Ibig sabihin, mayroon kang nakatadahan ng makikilalang tao. So what is Archangel Michael messages? What is Archangel Michael messages? A favorable outcome. Papabor daw sa'yo ang eksena. And of course, what is additional pa messages for Archangel Michael? You and your loved ones are safe. Oh, di mo? Safe na safe daw ang inyong mga mahal sa buhay. And of course, sinasabi dito, forgive yourself, you done nothing wrong. Patawarin mo yung sarili mo. Wala kang ginawang mali, no? Sadyang hindi mo pa nakikita yung para sa'yo. No? Siguro nag-emote-emote ko. Bakit ganun? Sila perfect match na. Pero sila may mga relasyon na talaga nagwawagi na sa relasyon. Huwag kang mag-ekse-ekse na dyan, ha? Hindi pa para sa'yo yung love life na yun. Huwag mong pinipilit. Pag pinipilit, lalong sumasakit. Ah? Totoo ba? So, what is additional messages? Okay, there's a survival. So, ibig sabihin, marami ng heartache, marami ng sakit, marami ng pagdurusa, marami ng kirot. No? At marami ka na ring harot. Sinasabi sa'yo dito na makikilala mo naman yan. There's a mystery. Ay, there's an unexpected. Makikilala mo siya with an unexpected. And of course, there's a spirituality. Enhance your spiritual journey. No? Kumbaga nararanasan mo yan kasi it God will and God perfect time. So, what is the chakra? What is the chakra, angel spirit? Okay, there's an isolation. You're feeling isolated and you're feeling stressed right now. And there's a prayer. Magdasal ka. Ay, double clarification. There's a soulmate. No, ito yung tao na to pinagdasal mo. Makilala at makikilala mo na siya. As soon as possible. Okay. Kailangan pag nakilala mo na to, stable ka na, okay ka na. No? Hindi ka na magkakaroon ng problema about sa financial. Para at least hindi ka lang puro pakilig. Diba? What is the energy? And goddess of the moon. Oo. Alam mo, ang ganda ng energy mo kasi there's an unexpected lagi. Ayun yung sinasabi, diba? Huwag mo madaliin, huwag kang mag-expect. Lalong tatagal. Continuous lang tayo, no? Focus. Kalma. And door to romance. Talagang may pintuan para pakiligin ka at para haratin ka. Huwag kang mag-alala, no? Kumbaga, alam mo, the more ka na nagmamadali, the more ka naman may mga makikilala, pero laging sawi, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na huwag mong madaliin ang eksena, kasi makikilala mo naman siya eh. Hanggang sa, alam mo kapag minamadali ang eksena na yan, marami ka makikilala hanggang sa lumuwag ka. Ganun siya. Ha? Kailangan, enjoy mo lang yung buhay mo. Ha? Makikilala mo yan, huwag mong madaliin. Nako talaga.
And there's a 22, I am aligned. At sinasabi dito guys, you are in a position of an incredible creative powers and it is assured that you can achieve anything you wish. No? Kumbaga ikaw ang taong kaya mong magtupad ng mga bagay na gusto mong matupad. Kumbaga yung bagay na desires into reality, kayang-kaya mo. Parang bumili ka ng isang bagay na kayang-kaya mo siyang bilhin. Hindi yung bumili ka sa Shopee tapos iba yung dumating. Hindi ganun yun na. So, what is additional messages? Wait lang, guys. So, what is additional messages? And there's a guilt, no? Minsan nagagalit ka na, minsan gano'n, parang feeling mo, ang bilis mo magalit. Ay, shit. And there's a blame. Wala ka iba sisisihin kundi sarili mo, ha? And of course, sinasabi dito, friendship. Na-friendship ka, te. Sinasabi sa dito na, there's a friendship. Ang friendship ay, meron talaga yung kaakibat sa buhay natin. It's either, bibigyan tayo ng lesson yan or katuwang natin sa buhay. No? Dalawa ang klase ng friendship. Sisiraan ka o tutulungan kang umangat. Now, what is the Jesus loving quotes? Ask and you shall receive that your joy may be full. Ibig sabihin dito, hingiin mo lang daw kay God lahat ng mga bagay na gusto mo makuha. Kasi ibibigay naman sa iyo yan yung mga bagay na yan kung karapat dapat o kalooban ng Diyos. No, ibig sabihin dyan, bibigyan ka ng punong-puno ng kaligayahan ayon sa kalooban niya. 'Di ba? Ibig sabihin dito mag-enjoy ka lang at mahalin mo kung ano man yung sitwasyon mo. Tanggapin mo kung ano man ang meron ka. Huwag kang mag-assume na kung ano man ang mga bagay na wala ka. Di ka syumera. Charis, what is the messages of life? And of course, sinasabi dito guys, the path of the light. So what is the path of the light? Life places the perfect people and situation on my path to help me advance of my journey of my inner growth. I possess the courage I need to progress despite of any difficult obstacles I might meet. I study my experiences, seeking the wisdom that have to offer. In this way, I improve from the day to day. Today, I choose to grow in a faith and I am confident that at the end of the road, I will join the light. So, ibig sabihin dito, naniniwala ka na sa dami mong pinagdaanan, sa dami mong pasulok-sulok na eksena, na love life, career, kumbaga, ang daming kabiguan sa buhay, pinakilig, sinaktan, pero alam mo at the end of the time, makikilala mo kung sino talaga yung para sa'yo. Kasi ilalagay ni God, alam mong ilalagay ni God o ibibigay ni God yung para sa'yo. No? So, this is a monthly gabay for the month of September 2023 for the sign of Pisces. Maraming salamat, Pisces, for your wonderful reading. This is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat, guys, at see you in the next video. Bye-bye and babush!